Nanatili ang grupo nila Tanggol at Divina sa sekretong lugar ni Don Facundo. Samantala, hangang-hanga naman sila Peng, Raul at Divina sa dalang swerte ni Tanggol na pati sila ay damay. Inakala nila Raul nung una ay bibilhin lang nila ang sasakyang binibenta nila Tanggol. Mabuti raw na sa kanila sila nagpunta. Dagdag pa ni Divina na maliban sa swerteng meron si Tanggol, iba din siya mag-isip at dumiskarte kaya lalo siyang bumilib kay Tanggol. Sumagot si Tanggol na baka naswertehan lang. Sinabi naman ni Divina na sa dinami-dami ng taong nakaharap niya, alam niyang si Tanggol ang magdadala ng swerte para sa kanilang lahat at napangiti na lang si Tanggol. Sa tindahan nila Marites, merong isang babaeng lumapit at binili lahat ng rebulto ng Nazareno niya sa halagang 7,000 piso. Agad namang nagbayad ang babae. Tuwang-tuwa si Marites at sinabi sa babae na kung makakapaghintay siya para ibalot ng maayos ang mga rebulto. Pero dahil sa hindi mahihintay ng babae, ay ipinadeliver na lang sa address na nakalagay sa isang card at iniabot kay Marites. Agad namang pumayag si Marites na ihatid na lang doon ang mga Nazareno. Masaya din si Roda para sa kanyang kaibigang si Marites. Sinuwerte na ito dahil umalis na ang malas na si Lena. Samantala, nakahanap din agad ng trabaho sila Tindeng at Noy na pagmamay-ari pala ng kanilang kaibigang nagngangalang Cecilia dahil nakasama nila itong nagtitinda sa Quiapo noon. Nakapag-asawa si Cecilia ng incheck na mayaman kaya gumanda ang buhay nito. Tinanggap naman agad ni Cecilia sila Tindeng at Noy dahil alam niyang mapagkakatiwalaan ng mga ito. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Cecilia at agad na itinuro sa kanila ang gagawin. Pagtitinda ng hopya ang negosyo nila Cecilia at sa pagbabalot ng hopya na destino si Tindeng at Noy. Doon na din sila maninirahan sa loob ng pagawaan kaya tuwan-tuwa naman si Noy at Tindeng sa pabor na ibinigay ng kaibigan. Hiniling lang ni Cecilia na sana ipagbutihan nila ang trabaho nila. Maya-maya pa ay may isang lalaking biglang sumigaw at pinapatabi kung sino ang nakaharang sa daanan. Naitapon ng tauhan nito ang laman ng sakong buhat at sinabing ibabawas lahat sa sweldo niya ang mga natapon. Ang lalaking iyon pala ay anak ni Cecilia na si Paulo, ang magtuturo kila Tindeng. Nakarating na si Marites sa address na nakalagay sa card pero wala pa doon ang bumili ng kanyang mga Nazareno. Mukha itong parke, kaya nagpalakad-lakad si Marites para hanapin yung taong bumili sa kanya. Tinanong ni Bullet si David kung hindi pa sila babalik ng mansyon. Sinagot siya ni David na dadaan muna sila sa bangko para kunin ang perang naiwan ni Catherine na siya na ngayon ang nagmamayari. Inalok siya ni Bullet na kung gusto pang palaguin ni David ang pera niya, may alam siyang lugar. Agad namang pumayag si David at sinabing dalhin lang siya ni Bullet kung saan mas dadami pa ang pera niya. Napansin ni Marites na pinapaalis na ang mga tao sa parke kung saan siya nakaupo, kaya nagpaalam siya sa gwardya na kung pwede pa muna siya makiupo at inaantay lang niya yung taong bumili sa kanya ng mga Nazareno. Agad naman pumayag ang gwardya habang nakangiti ito sa kanya. Nagtataka naman si Marites sa nangyayari. Ilang sandali pa ay dumating na si Ramon na siya ang bumili ng lahat ng paninda ni Marites sa araw na iyon. Agad niyang tinanong si Ramon kung ano na naman ang kailangan nito sa kanya at napagtanto din niya na si Ramon ang bumili ng lahat ng Nazareno niya. Sinabi sa kanya ni Ramon na yun lang daw ang paraan na isip niya para makausap niya si Marites sa lugar na kung saan siya nito niligtas. Galit si Marites na ibinigay kay Ramon ang mga Nazarenong binili niya sabay alis. Hinabol siya ni Ramon para pigilan at kausapin. Napasigaw naman si Marites at naidaing niya kay Ramon bigla ang lahat ng kasalukuyang problema niya sa pamilya niya, sa mga anak niya at asawa niya. Ang pagtrato sa kanya ni Rigor sa araw-araw pati ang pagdadala nito ng kabit sa sarili nilang bahay. Naawa sa kanya si Ramon at humingi din ng paumanhin si Marites sa lahat ng nabanggit sabay alis. Sinundan pa rin siya ni Ramon nang hindi niya nalalaman. Habang patawid siya ay naisip niya kung bakit raw niya nasabi ang problema niya sa lalaking sumira ng buhay niya at kung bakit nakinig din daw ito.
Sa pagtawid ni Marites, hindi niya napansin ang isang sasakyan dahil mukhang wala siya sa sarili kaya muntik na siyang masagasaan. Buti na lang at nakasunod sila Ramon. Nagalit ang lalaking driver kay Marites at pinag-isipan pang modus ang ginawa niya na kunwari ay magpapasagasa para perahan ang driver ng sasakyan. Pero tinakot ni Ramon nang pakitaan niya ng baril ang lalaki at humingi agad ito ng pasensya pagkatapos ay umalis din agad. Itinayo at inalalayan ni Ramon si Marites palakad sa tabi ng daan. Nagpasalamat si Marites. Ngunit sinabi ni Ramon na tatanggapin niya lang ang pasasalamat ni Marites kung makakapag-usap sila ng maayos. Nagbalik tanaw naman ang mga kaibigan ni Tanggol na kung dati daw ay kailangan pa nilang mangdukot para may makain lang. Pero ngayon, sobra-sobra na ang pera nila at meron pa silang droga na ibebenta. Ang suhestyon nila Peng ay ibenta sana sa Quiapo. Ngunit mariing tumanggi si Tanggol na pagbentahan ng mga taga Quiapo dahil ayaw niyang turuang magbisyo at maging tamad ang mga ito. Sa mayayaman at malayong lugar gusto ibenta ni Tanggol ang mga droga, hindi sa mga taong maliliit at lalong hindi sa kabataan. Sinabi din ni Tanggol na 50% ng kita nila ay ibibigay nila sa mga taga Quiapo. Umalma naman si Divina na baka pwedeng liitan lang ang porsyentong ibibigay nila sa mga taga Quiapo. Pero sabi ni Tanggol, may alam pa siyang ibang pwedeng pagkakakitaan kaya kung maaari ay ibalato na sa kanya yon ni Divina. Tinanong ni Divina kung ano yung sinasabi niyang ibang pagkakakitaan. Sumagot agad si Tanggol na papasukin nila ang pasugalan. Bahagyang napangiti si Divina. Dinala na ni Bullet si David sa sinasabi niyang lugar kung saan pwede pang lumago ang pera nito. At ito ay walang iba kundi sa isang pasugalan. Sinabi ni Bullet na poker ang laro sa loob ngunit bahagyang nainis si David dahil hindi siya marunong mag-poker. Sinabi ni Bullet na parang pusoy lang ang poker kaya siguradong kayang-kaya laruin ni David yun. Sumang-ayon naman agad si David kay Bullet. Sinalubong sila ng staff sa loob ng pasugalan at pabatong ibinigay ni David ang pera sa kanya para pantayan niya. Hinatid siya ng isa pang staff sa pupwestuhan niya. Nagsimula na maglaro si David at tuwang-tuwa ito dahil nananalo agad siya. Nainis naman sa kanya ang isang kalaro niya dahil kabago-bago pa lang raw ni David ay mayabang na. Sinagot naman siya ni David na yun nga raw ang masama. Bago pa lang siyang naglalaro ay natalo na niya agad ito. Sabay ngisi. Sunod-sunod ang panalo ni David kaya lalong nainis sa mga kalaro niya. Habang masayang-masaya naman ito at mukhang nang-aasar pa. Nagpaalam si Tanggol kay Divina na kung pwede ay kunin muna ulit niya ang Star of Venus. Nagtaka naman si Divina kung bakit at tinanong si Tanggol kung may duda raw ba ito sa kanya. Ipinaliwanag agad ni Tanggol kay Divina na iba lang ang pakiramdam nito pag nasa kanya ang Star of Venus. Sumegunda naman si Peng kay Divina na baka raw parang si Amanda si Tanggol na nagdududa sa kanila. Sagot naman ni Tanggol ay sobrang laki ng tiwala niya sa kanila. Pakiramdam lang raw niya talaga ay sinuswerte siya pag hawak niya ang Star of Venus. Naintindihan naman ni Raul si Tanggol kaya kinumbinsi niya si Divina na may mga tao talagang naniniwala sa pamahiin. At pumayag na rin si Divina. Nilinaw lang niya kay Tanggol na kahit kailan ay hindi niya pinag-interesa ng Star of Venus. Nahihiyang sumagot si Tanggol at sumang-ayon sa sinabi ni Divina. Nagpasalamat rin siya dito sapagkat lahat ng meron sila ngayon ay galing kay Divina. Ibinigay na ni Divina kay Tanggol ang Star of Venus at pinaalahanan siya na pakaingatan nito at napakalaki ng halaga ng Star of Venus baka mawala. Nangako naman si Tanggol na iingatan niya ito. Pagkatapos nila mag-usap ay nagaya na si Divina umuwi at ipinalagay lahat ng baril sa kotse. Masaya naman si Tanggol dahil nasa kanya na ulit ang Star of Venus.